hapon natong tanan. Karong kapunon magpadayon ta sa people in the New Testament. Ka-150. Ipadayon nato mga igsoon on the life of Mary Magdalene, part number 2. Mary Magdalene. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again, thank you, Lord, for the strength that you have given to us this afternoon. I pray that you will bless us, dear Father, with attentiveness and help us also that we may understand your message, O Lord, and allow us, O Lord, to apply it in our lives. Use me once again, dear God, and empower me as I deliver your message to your people. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Puna natog tulo ka puntos ang atong pagtuon ani kang Mary Magdalene mga igsoon. O kani nga bahin kato na ni nga si Christ namatay na o gilubong na diha magsugod ang atong pagpadayon aning kinabuhi ni Mary Magdalene. Ikaupat nga punto sa atong pagtuon, her dedication. Ang dedication ni Mary Magdalene makita nato mga igsoon sa iyang pagsunod-sunod unsa may iyang gipangita seeking him at the sepulchre. Si Christ iyang gipangita mga igsoon. She knows that Jesus Christ died already pero bisan patay na gusto gihapon siya nga makikita kang Jesus Christ. Tuwa siya ni adto siya sa sepulchre in Matthew chapter 28 1-6 na adri ang story ato makuha mga kaigsunan. Usa ning nindot kaayo nga part sa kinabuhi ni Mary Magdalene. In Matthew chapter 28 verses 1-6, ingon sa Bible mga kaigsunan, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Bisag kana na lang makita nila. No, kay bawo sila nga gilubong na si Christ. Nigadto nila kay bawo sila nga di na nila makita kay nagoy stone nga gitabon dito. Pero bisag kana na lang mga kaigsunan ma-feel nila ba nga duol sila ni Kristo. In verse number 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. So mo na senaryo nga nakita nila. Verse 3, his countenance was like lightning and his raiment white as snow. And for fear of him that the keepers did shake and became as dead men. Nakuyapan. Namatay, nakuyapan ni. In verse number 5, and the angel answered and said unto the women, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. And here's the message of the angel, he is not here, for he is risen. And he said, come, see the place where the Lord lay. Duha ka klase nga kahadlok ato makita diri mga igsoon. Una ang kahadlok sa mga keepers. Nakuyapan sila. Pero doon na po kahadlok sa mga babae o nganong wa sila nakuyapi. Amen. Nahadlok man sad sila. So makita nato mga kaigsunan lahi gyud og epekto kaning naa kay pagtuo ba. Amen. Kaysa ila nakita nakuyawan sila, no, unsa man ni, something new. Di ba? Pero wag sila nakuyapi, pero katong keepers, mga igsoon, hayad yun eh. Nalimad ka ani, pag ang giingon sa Bible, mga kaigsonan, and for fear of him, the keepers did shake. Nikuro ba? Kuyawan na, pero tinagyong kuyawan na. Unya pagkauman, and became as dead men. Unya pagtanaw niya sa mga babae, nahadlok po siya kay giingnan good, fear not ye. Ayaw kahadlok.
Fear not ye, for I know that ye seek Jesus. Di arang kalainan. Naara diyang kalainan. Kani mga tao, mga igsoon, nga way Kristos kinabuhi. Makuyawan yun na sila. Pero kita nga mga naay pagtuo sa Ginoo, kita nagpangita sa Dios, kita nga nagpangita sa kanang pagtudlo sa Ginoo, mga kaigsuonan. Di kita kugang-kugangan, oy. Mo na nakanindot. So, sa atong panahon karon, gipadayon baya og encourage sa Ginoo nga atong pangitaon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Napay gisulti sa Psalms, pangitaa siya samtang sayo. Early. Pangitaa siya sa sayo sa kabuntagon. Pangitaa siya sa kagabion. In the book of Psalms, gi-challenge ta sa chapter 1, day and night. Atong imit ang Ginoo, mga kaigsuonan, sa atong kinabuhi. Unsa may kahimuan ana? Kidaghan kayo sa kinabuhi nato, mga kaigsuonan, nga magkugang-kugangan ta. But if we are with the Lord, kabantay mo na ay klase-klase nga mga Kristohanon, nganong naamay puros biya ta nagatubang og problema, kitang tanan nagatubang gitag problema. Managlahi lang unya, di man sad maayo nga maghisgutay tag problema, biyon say problema ninyo kay ladlaran sad tamo sa akong problema. Adto man nato na iladlad sa Ginoo gud. So kana mga masugatan nato nga problema sa atong kinabuhi, mga igsoon, mo na makapakurat nato. Muna daghan kay mga Kristohano na pariha sila aning mga nagbantay sa sepulcher nga mga nakuyapan ba. Tungod sa kadakos problema nga giatubang sa kinabuhi, they are like as dead. Mura ni kurog sa kahadlok sa kinabuhi ba niya nakuyapan. Mura ngingonana bitaw. Pero kaning pagtuo sama ni Mary Magdalene, mga igsoon, nga kanunay nga nagsik sa Ginoo. Kani mga Kristohanon nga humol kaayo sa pulong sa Ginoo. Mao ni sila nga bisag unsa pay masugatan, makit-an nila sa kinabuhi nila, di gyud mukurog sa kadlok. Makita man ang senaryo, makita ang problema, pero ang pagtuo nila hugot gyapon kaayo ngadto sa Ginoo nga ilang na ila-ila. Kay mo man nagingon sa Bible, the more you know the Lord Jesus Christ, the more ang imong faith magkalig-on, the more ka makasabot sa mga sitwasyon sa kinabuhi, the more ka nga mahimong kampante, mga igsoon, nga ang Ginoo nag-take care yun nimo. So mo na nga di yung kamahadlok. So dako kayo panalangin kung kita magpangita yun ta sa Ginoo. Unya according diri sa Bible nga nangadto sila unsang orasa? As it began to dawn. Sayo sa kabuntagon, sayo jud kayo tanan. So kita nga mga Kristohanon, ingon ani ba ang atong devotion sa Ginoo nga kanang ana ta ka-devoted, ka-desirous nga makigmeet sa Ginoo? Kanang mata kita ba para lang gyud aning katuyuan, mga kaigsuonan? Kabantay mo lisod. Lisod siya buhaton. And that is every day, ha. Kanang tuyoon lang yun mo matag sayo ba para makigmeet ka sa Ginoo. Because those who are available to meet God sa ilang kinabuhi, they are the one that God will use. Sila magipakikkitaan yun sa Ginoo tinuod. Para kita, mga kaigsuonan, by chance man ni ato, by chance. Kung makinomdom lang, kung mabinlag oras ang Ginoo, di unahon na to. Kung dili, sabot ang Ginoo, dili siya intentional. Kaya kung intentional, ang imong schedule, alas 7 for example, alas 4 pa lang, nag-meet na mo sa Ginoo. Pero tanawa, ang kunay lang yun ta, lisod lagi. Kabantay mo nganong lisod, kay ba mo nganong lisod. Tungod kay naay nagsigig pugong nga di na ni mo mabuhat. Kay naay nahadlok nga mulig-on ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Og di na kaniya mahimong alliance para gubton ang buluhaton sa Ginoo. Kay sa tinuod lang,
Sa matag simbahan, daghan kay pwede gamiton ang yawa sa church. Ang uban ko, dili na kayo challenge para sa yawa ba nga? Hindi mo, nagisay hagok yun. Igor na niya taparan, wala. Masungayan ang Kristohanon. Wala na siya, wala na ka-effort. Dapat mag-effort po siya, oy. Tay pa namin, mo. Tagay sa siyang challenge, unya ka ng challenge, nga di siya kadaog. Para, maabot ang panahon ba, pulaan ako niya, di mo ko kalusot ano niya, next na tapirmi, basta mo agi ni siya, next. Ayaw na na. O kanindot ihapsay imo pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So kaning seeking the Lord early, nindot jud kayo ni. Kung ma-practice ni nato mga kaigsuonan, pwede ninduta. No? Ako mo kuan jud ko mo, ingon ko ninyo kay usahay mo matuog ko. Alas 5 naman sad. Ingon ana, pero nindot jud kayo nga intentional ba? Na kaning orasa mag-worship ta. Pamilya. Imo na to sa family altar ba nga aning orasa. Kanang wala pa, di pa magdali-dali ba? So mag-family altar. Di na ta kay mga late naman ta. Di ba mo na rason? Di na ta ka kuan kay ngano mga late naman ta. So unsa mang orasa nga pwede pa nga dili mo mga late. Di inyong atrasan, inyong sayuhan. O may problema kung naara mo sa bahay, unya, kuan kay, kamuray mo pa uyon-uyon sa oras, pero kaning, nakay obligasyon ba? Nakay dutihan, nakay lakwon. Ingon na niya, mo na mahimong reason nga nung di ka ka-seek sa Ginoo because everybody is busy, lain mig oras. So, sa mga oras nga mag-abot yun mo. Amen? Kung ani sa alas 2, at least alas 2 sa kadlawon. Alas 3, di alas 3. Mga tugman may, sa may mas importante. Oh. Kung makanker na to na atong self, mga kaigsunan, nga atog yung i-dedicate yun na yun, i-meet yun ta sa Ginoo, anang panahon na. Kay mahimaya man ang Ginoo, kay ato mang gi-intend yun. Kani gi-intend mag yun nila, as it began to dawn that toward the first day of the week, came, ila yung ituyo yun, came Mary Magdalene, niadto yun sila. Muna yung nakanindot mga igsoon. So, her early seeking reflects a heart longing for the Lord, even in uncertainty. Kaya di naman nila makita to. So, bisan pa og imita sa Ginoo og dili, ato gining buhaton, kay nga naman, ato maning commitment sa Ginoo. So, yun ana ka-importante mga igsoon, putting God first, even though nga di ka pakikitaan sa Ginoo sa imuhang time nga gibutang diha, which is very impossible mga igsoon, nga dili ka i-meet sa Ginoo. Pero sa gibuhat nila ni Mary, even in uncertainty, wa mo sila kay bawog, paduulon ba sila? Kaya nagoy nagwardya. Wa sila kay bawog, makita ba nila? Of course, 100, dili sa 100%, buta na to, 99.9%, kay bawog yun sila, dili nila makita, pero ilan na dyan to, mga kaigsuonan. So, mo na iyang dedication. Importante kayo ang dedication, mga igsoon. So, how is your dedication to the Lord? Sa imo pagpangalagad sa Ginoo, sa imo pagkakristohanon. So, mo na i-challenge nato mga igsoon to increase our dedication, personal devotion, family altar atong i-build. Intentional time. Intentional. Nindot kayo ng kanang dawn ba? Nindot kayo kanang hilom pa kayo ba? Hilom pa kayo ang palibot. Labi na kanang lugar nga makapangabli kag bintana bitaw niya. Ulos-lusot ang kanang hangin. Kasamoa di man may kapangabli bintana dito. Nindota kanang makapangabli ka ba? Makita nimo nga ngit-ngit pa and you are together sa inyong family altar. Ninduta make use of that. Hello mga igsoon, make use of that. Mulig-o na inyong dedication sa Ginoo, unya diha magkanindot ang dagan sa kinabuhi nato sa tibuok pamilya gyud. Tibuok pamilya.
So dako kayo og kuan ani, effort ang papa ani, papa. Ang papa mo tawag na dayon. Ni ang mama mo support pod, o mo tipukaw sa mga anak. Oh, family altar na ta. Family altar. Di ba? Di kay ang mamag papa diha pa lang naglalis na. Saan kasayo ba ni? Sige na kay unya taon magkaguliyang nata kay laing schedule ang mga bata. Nya kamo nanduha naglalis. Magtuno, nagbukot na hinoon. Wa na. Perti kadaog si yawa mga igsoon. Di na to pa padaugon ang yawa. Atong i-intend anang orasa. So depende na ninyo unsa man ang orasa mo, medyo murag magkaabot gyud mo, magkasinabot mo anang orasa pag meet mo as family. You know? Okay, kani si Mary Magdalene, wala may gisulti sa Bible nga naa siya family, ingon ana kay bamunta sa iyang kinabuhi. No? Possess gyud ni siya. Unya prostitute pa. Pero naagi siya mga kaubanan nga mga Maria sad. So mo na ni iyang murag pamilya niya bakay mamoy kuyog-kuyog gyud niya gyud. So sila nagkasinabot mga igsoon. Number 5, her discovery. Tungod sa iyang dedication, siya ay una nakadiscover. Nahimo siyang first witness of the risen Christ. Usa ka pinakadako nga panalangin nga di na gyud na mausab. Siya jud ang pinakauna nga gipakigkitaan ni Kristo. In John chapter 20, mga igsoon, John chapter 20. Usa ni kadako nga panalangin sa kinabuhi ni Mary Magdalene. Verse number 11 to verse number 16. In verse number 11, the Bible says, "But Mary stood without the sepulchre, weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre, and seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they say unto her, Woman, why weepest thou? Ingon ang angel. She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Kaya wa naman. Pag-adto niya dito, wala naman. So, ingon dayon diri sa verse number 14, And when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Nagbarog ba? Kay kisa may magunahuna nga si Jesus to nga lubong man. In verse number 15, ingon sa Bible, Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Ingon si Jesus. Ingon, tubag siya mga igsoon, she supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Nindutag desire, oy. Asa man, kung ikaw ang naglubog ba, asa man siya. Kung ikaw ang nagkuha, asa man siya nimo gibalhin. Kay ako siyang kuhaon. Unya, mga igsoon, nitubag diri si Jesus sa verse number 16. Tanawa, sa 15, di ba daghan sila dito nga mga Mary? Sa 15, ang gingon sa Bible, Jesus saith unto her, specific kang Mary. Diri sa verse number 16, the same son, ingon diri, Jesus saith unto her. Unya nitingog og balik si Jesus mga igsoon, ingon siya Mary. Mary. She turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say, Master. Sa tingog pa lang ba? Sa tingog pa lang ni Christ, nga gitawag ang iyangan, na-recognize na dayon niya. Na, kay bago siya, namatay na.
Then gitawag siya, din siya Master. Talawang iya na-discover because of her dedication, mga kaigsunan, and nakita na ni Christ ang iyang dedication because God sees everything in us. Nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Mary Magdalene diri. Muna gitugutan, mga kaigsunan, nga luyo sa iyang previous life. Kung kinsa siya, unsa nga klase iyang kinabuhi, siya gipili sa Ginoo pagkikitaan una. Kung wala siya dito, dili siya pakikitaan sa Ginoo. Unya na timing ra ba ni mga igsoon nga siya mo itoa dito? She did this not only this time. Ang pagbalik-balik ni Mary Magdalene dito sa sepulchre, mga kaigsuonan, dili ni sulagma nga kaning panahona ra siya ni adto. Sa tulo ka adlaw, mga igsoon, nga si Kristo gilubong. I believe nga kanag tulo ka adlaw walay palta si Maria nga nag-adto dito. Ingon ana ang iyang dedication. And that is why, mga kaigsuonan, ako na-bless kayo ko diri nga sa iyang kaguol ba unya teary eyes. Wanya na klaro kinsa na ang iyang giistorya, pero pagsampit sa iyangan, mga igsoon. So in other words, naan na gini, kanang close jud kay siya sa Ginoo nga masigi siya kasampit ni Christ sa panahon nga wa pa si Christ namatay. Mary, kanang stroke sa pagsulti ba? Mary, lahi gud baya na naitaw nga naing-ana gyud ang tinawgan ba? Pagkadungog niya, uy, Master, gidiritso dayon oy. So sa kalipay ni Mary, mga kaigsunan, tingali murag kanang gusto siya nga mo touch ba ni Christ ba? Pero wala siya tuguti. So Christ reveals Himself personally to devoted hearts, making her the first witness of the resurrection. Nakita sa Ginoo ang iyang devotion. Nakita sa Ginoo nga kinasingkasing ang iyang pagpangita sa Ginoo, mga igsoon, nga kung makita na gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga ingon ana ta ka desirous nga mangita sa Ginoo each time nga atong i-intend kanang panahona, kanang adlaw, kanang orasa nga makigmita sa Ginoo, dili kay sulagma lang, mga kaigsunan, nga depende lang unsang orasa tingali maghimo gyud tag oras gyud. Tay pa naka sinabot ani? Nindo tingali gyud ba nga maghimo tag oras ba? Kada alas 4 sa kadlawon ha, or kada alas 5 sa buntag, pero apike na magkana alas 5 eh. Mas nindot gyud alas 4 no? Alas 4 sa buntag nya. Ang uban na mo pay pag-abot gikan sa trabaho. Ang uban na mo pay pagmata kay mo trabaho. Pero tingali mo nay murag nindot nga time ba? Mangita gid mo paagyo eh. Na inyong butangan ba sa inyong balay kay sa simbahan naman tay oras diri. Natay oras. Tanawa dili kayo marespetuhan ang oras nato diri sa pagsimba. Nga naman, wa man ta naana dito sa atong balay nga kaning orasa. Kamantay mo ang Katoliko na agyo 3 o'clock habit, na agyo 6 o'clock habit. Nga bisag asa sila maabtan, mga igsoon, manghunong gyud sila murag mga robot ba. Wala man ta ana. Di man ta mo apil ana. So kita mi mo set og time, mga igsoon, nga aning orasa mag-meet kita ha as family. Nindot kayo na. So si Mary nakita sa Ginoo, mga igsoon, gihimo siyang first witness sa iyang resurrection. Ikaunom, katapusan, her declaration. Ang iyang declaration, proclaiming the resurrection. Kinsa nagsugo niya, tanawa sa verse 17 to 18, mga igsoon. 17 to 18, atong ipadayon. Ingon sa verse number 17, tanawa ang sinugdanan, Jesus saith unto her. Katulo
nga si Jesus ni istorya niya diretso. Ingon si Christ diri, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to thy brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, unto my God and your God. Tanawag unsa ka personalize ni mga igsoon, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Very close. Amen. Gisulti niya kang Mary, gisugo siya at tua ang mga kaigsuunan, referring to the apostles. Ang problema kay pag-adtuan ni mga igsoon, ang mga apostoles mura mag naalimpungatan ba? Wala man dayon sila ni tuo. Hindi na nato sila isgutan kay si Mary Magdalene man atong isgutan ani. So sa gibuhat ni Mary, verse 18, Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that He had spoken these things unto her. Si Kristo mismo mo'y nisugo, mo'y niingon, ipanulti ang imong nakita. Mga igsoon, ang tinuod nga devoted nga mga Kristohanon karong panahona, ang mga Kristohanon nga ila jud gi-intend ang pagkikita ni Kristo sa ilang kinabuhi, matag adlaw sa ilang kinabuhi, mauto ang mga Kristohanon nga nakadawat og nakadungog jud og nagkinasing-kasing yun sa pagbuhat sa giingon sa Ginoo, go and preach the gospel to every creature. Sugo man na si Ginoo sa iyang mga linuwas. As God commanded Mary Magdalene to tell to His brethren, kita mga kaigsunan, gisugo ta si Ginoo to call the unbelieving people, bringing the gospel to them. How do we respond? Si Mary Magdalene, iya yung gibuhat dayon, he told the disciples. Kita mga Kristohanon, kapila ta gidukdok sa simbahan, kada anhin natong simbahan, makadungog jud ta ang Great Commission. Kasi itag remind ang Great Commission. Do the Great Commission. Take care of a soul and make that soul your disciple. Gisige tag encourage, gi-challenge ta mga kaigsunan. Pero ang yawa, kamaon lagi siya malugar sa imong kinabuhi. Telling you, you're so busy. You have no time. You don't know how to do it. Daghan kay rason mga igsoon, ug mo na nahimong rason nimo karon. Nganong di ka kaingon? Nganong di ka kapanulti? Nga sayon naman unta na isulti kung na-experience nimo. Si Mary dali ra kay nasulti sa mga disciples tungod kay na-experience niya, nakita niya. Tara, and that he had spoken these things unto her. Personally, gisultian siya. Maurasan na iyang gisulti. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord. So kung unsay gisulti sa Ginoo, mo'y gipasa mga igsoon, ang iyang na-experience, iyang gisulti. Mura kita gitudluan ta sa discipleship. Atong i-experience si Christ para naatay ikasulti. Kilisod kayo isulti ning wa na to na-experience mga igsoon. How would you like to declare the Lord Jesus? Si Mary, gideclare niya mga kaigsuonan, iyang giproclaim, she was a witness of the resurrection of the Lord. Kita, through the Bible, mga igsoon, mahimo tang witnesses of the Lord. Because God is allowing us to see, mura kuan kaayo kanang presko kaayo nga pangitabo nga makita nato sa Bible, allowing us, the Holy Spirit is teaching us and allowing us to understand what is going on. Diba? Pareha ka ganinang buntag. Diba murag ma-feel na to ang leon ba? Naag yun ang leon, nagbantay sa patayng lawas sa man of God. Nga walay nakahilabot, hantod nga ang katong nakaingon.
nga nasilutan siya sa Ginoo ni abot. Una pa ang leon nawa sa senaryo. Wa man giabog, wa man ningon ang Bible o giabog nila ang leon. Wala man. Gidiretso niya kuha ang carcass. So sa may nahitabo atong leon. Nga nagipapahawa na sa Ginoo. Wala. So, kung mo-believe lang yun ta, mga igsoon, nga ang Ginoo mulihok sa atong kinabuhi, every time nga atong tumanod, kung unsa iya isulti, sa atong pagkikita niya. No, kabantay mo, perting gahiya, mga igsoon, every time nga moani ta sa simbahan, perting gahiya, iduot ang mensahe sa Ginoo, diha sa mga katawhan sa Ginoo, because the people of God are not prepared. Uni ang mga katawhan sa Ginoo, mura pag ma-surprise sa mensahe ba, ha? Kabugat pa ani. Hala, gibadlong na punta. Sige, hanalan ta ani kasaba. Muli kina akong pangutana, di yung kakabantay. Nga, sige lang kagkasabaan. Kisa may angay, mapulaan ani ang Ginoo nga mga saba o ang Kristohanon nga kasabanan. Kay murag wa jud problema ang pagpangasaba. Ang problema gyud ang nakasaban. Kay wa may kasaba kung walay nagpakasala. Di ba? Pero kung naghimo ka mga kaigsuonan og salaod, mo na Ginoo di siya musugod nga ipadayon na nimo mo na badlungon ka kay pinangga man ka sa Ginoo. So mo na atong tanawon gyud. Ang rason nga nung wa nato na appreciate ang lihok sa Ginoo every time we come to His body. We come to church because we are not preparing ourselves. Amen. Wala na ito giandam ang atong kaugalingon. Mo na pag-abot na diri, ug unsay gisulti sa Ginoo, di na ito ma-experience, and that is why we have nothing to share when we go to the field. Mura ta og parihara sa mga tao nga mga nangawala, mga igsoon, kinahanglan ta sheranan paspulong sa Ginoo. Mo na magtanaw ang mga katong mga Kristohanon nga nagtuman sa Ginoo, maapil jud kag soul winning. Mao gyud ay pinakaulaw gyud nga hasta ka. Gisoul winning na kag apil. Kay makabantay ba ani mga Kristohanon kung kinsay Kristohanon? Nya di na ka mailhan nga Kristohanon di ay ka. No? Mao ni pinakasakit mga igsoon sa kinabuhi sa Kristohanon. Nga kanang maaan na siya nga unbeliever siya. Si Mary Magdalene, she became a messenger of hope, declaring the greatest truth in history. Do you know that the gospel is the greatest news? The best news to tell? Wala na mulabaw pa aning ebanghelyo mga igsoon nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw para luwason kitang makasasala. Wa nay mas nindot pa nga balita nga pwede na tong ipanabi. Pero tan-awag kanu sa man nimo na napanabi ng balita ana? Do we have the heart to go and to tell? Mo na kapait mga igsoon. So we need to obey. We need to listen carefully. So mahimo na nato sama sa gibuhat ni Mary Magdalene, she did it as she was told. Kita giingnan man gyud ta go and teach. Mo teach gyud ta. We should know how to share the gospel nga mao'y gisugo sa Ginoo nga atong i-teach because we are now the messenger of hope. Paglaom sa mga tao nga makaadto sila langit, naa nato ang mensahe. Naa nato ang opportunity to share. Naa nato ang authority to tell them about the good news which is the gospel of the Lord. So muna dapat ato nang i-declare mga kaigsunan ang pagkanindot sa kamatuoran sa kaluwasan. Kay mao ni ang pinaka the best nga story nga atong masulti. Muna di na tugutan magluya-luya ta mga kaigsunan tugos sa panginahanglan. O diri sugdan nato diri atong i-dedicate ang oras ani devotion.
No? Atong dedication, atong iligon, atong dedication para makadiscover tag bag-o with the Lord. And when you discover something new, mga kaigsunan, it will increase the excitement of your service to the Lord. Kaya kaning na kay bag-ong nakatunan sa kanang with God, na kay bag-ong na experience, di ba mas munindot ang imuhang kuan, ang imuhang kanabitong eagerness nimo, mutaas. Maninduta. Gusto nako shiran ani. Then mo sunod na dayon ang imong declaration. Mo na siya ka-importante, mga igsoon. But when there is no devotion, no dedication, no discovery, no declaration. Mo na pangutan na ni mo na mga Kristohanon, pangutan na stock knowledge. Kung unsa ito nakatunan nila long time ago, maori gyapon ito yung manggawas, mga kaigsuonan. Nothing's new. Are you listening? Mo na og pawalihon na, mga men, pawalihon, pakalitan, ay wako mensahe. How come? Ngawa kay mensahe. Di ba? Tingali ang imong ipasabot, outline. Ngano man why outline? I-share diha unsa may imong nakatunan sa pulong sa Ginoo. Maghuwat pa ka ang title ani bahala ko ay title. Tulo ka punto kay baptisman ta. Sunod-sunod po ka. Point number 1, wa man ko ingon ana pastor, maghimo pa ko. Dili you preach without all of those. Kay kalit man. Nung kakamayon ka nga, wa man ko mensahe oy. Imposible way mensahe ang Kristohanon nga nakikita sa Ginoo kaladlaw. Uto tani. Muna kamo mga men, I'm encouraging you, I'm challenging you. Apil na mga young people. Naaman mo yung schedule to preach. Be excited. Di ba? Dugay pag na maabot imong turno. Yung problema kay imo ng turno inig sunod, di na ka musimba. Sakto yun na. Na-turn ka sa yawa, mo na nino ka. Kailangan excited ka. Ang problema nga, uy, ako nasunod, di pa ka magtuon. Mo na maglaban mo, igabot ni mo diri, maglibog ka. Nga naman, imo ra man ang gitunag pinugos, wala man na nimo na experience. Marad, wa ka na used to. Pero na used to ka, mga kaigsunan, piting grabiha ang balang espiritu may ngono kanisunod. Siya rin tighatag sa imo, bisag inig soul winning. Amen. Kana magpatudlo ka, pastor, tagay gugughan ay, pastor. Mga kanang Kristohano nga mga yughan ay, wa ka ni believe sa Holy Spirit. Amen. Just know the message. Trabaho sa balang espiritu muhan ay sa imong itudlo suma sa tao nga imong giatubang. Kay kung ikaw magkuyog-kuyog ka na kong soul winning, si Eunice mo man ni pinakadugay na kong partner nga mag soul winning, wag kay maparihas mga igsoon. I am not bringing any outline anang kuan. Depende asa ko musugod sa John 3:16 na ako'y mensahe da isunod-sunod na sa Ginoo. Musugod ko sa kanang Romans 3:23 magkuan na musugod sa bisag asa musugod na agyo na mensahe may tabo. Depende sa akong naatubang. That's how to win. Mga igsoon, dili kay usaray mo strategy. Pero magsumbagay ka, nya pagkahuman tepa-tepa. Ang akong nakatunan god muuna kag bunal sa Ngano matiil man ka? Magbuot day kag asa ka una bunalan sa imong kaaway. Di mo ko ka kuan god ang ako magod ang kata nako ba? Ala mabaw niya una pa diri ubos. Moderate ko diri outbalance ko. Unsa mga klase martial artist ka? Di ba? Muna, inig-away, di ka, bisag asa ka bunalan, ready ka mo sa gang. Kita sa dapat.
Kaya nigsulwining nimo, naagyoy magpa-ingon-ingon diha, mga igsoon, unya mga faith defender di ito, mga debatidor di ito, dapat kay baw ka nga muligkas, kay wa kay daog diha. No, manang gitudloan ako si Eunice na sa una, ayaw lakaw nga tanaw niya nakadaog siya. Biyai siya nga imo siyang gilansangan nga di siya kapadayon. Mao na nga sa imong pagsulwining mga kaigsunan magdakag daghang lansang. Lansangan din ako. Migo gyapon ta ha. Mo na ilabay ning agi di na sila magsamok-samok kay malansangan unyag balik. Migo ra gyapon mo na sa among area daghan may mga kuan dito kanang mga debatidor kay dagway. pa-invite pa sa balay nya mga kuan dito like tinuhuan dito mga igsoon. No, napay katong iglesia man dito sila nga pamilya gidag pusod ganahan kay mi mamina wala nang kuwat kun mi nay mo share na mo diri. Paguman dito muron posisyon na ba. Uy, laim din sila og tumong. Gilansangan ako pag maglansang lakaw ko. Iniglabay na mo dito, mutagan na gyapon. Di man ta mangaway, lansangan lang nato. No, unsa ni lansang pastor? Unsa mga bersikulo mga igsoon nga pwede nimo ilansang. Nakisa may muhatag na Holy Spirit. Know the message and you will know what verses, when, and how. Kay bawd ka. Kung dili gyud pwede mga igsoon nga kaning pagtudlo bitaw nga kanang kung ano jud ka nga kinahanglan ingon ani gyud ingon ana unya di man may tag drive ni kay musugod jud kag primera, segunda, tercera, kwarta. Yan na di pwede isagol-sagol ba. Pero kani mga driver na gani di na magay mo agi og segunda usahay mo diretso na mag-tercera kay magtipid. Ang uman din na mo agi og primera mo diretso og segunda. Kung maayo na ka ba? O pero di na maayo sa makina. Kay han ay magyo na siya primera, segunda, tercera, bahala na magkadyot ka diha. Kadyot lang ba? Igo na mo mudagan gamay segunda dayon. Oh. Pero imong usbon ang sistema mo na maguba sa iyo. Kita sad mga Kristiyanon dapat nakaibaw ta sa atong weapon. And this weapon mga igsoon can defeat even the demon. Bisan ang yawa mapildi ani. Tanaw usa ni ka powerful. Pero ngano pildi ito pirmi? Wa ta diri. Wala mo kabantay, diyo atakihon mo si yawa, mabitaw mag-away diyo. Amen. Wala sa puton ka diyo. Mo na makita kag negativity diyo. So depende na kung unsay growth nimo spiritually ang imong pananaw sa imong palibot. Are you a negative person or a positive person? Na makita nimo sa imong relationship sa pulong sa Ginoo. So that is the life of Mary Magdalene. Pasalamat ta sa kinabuhi ni Mary Magdalene. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us this message, O Lord. Many times, amon na ni naisigutan si Mary Magdalene. Nindot jud kayo, Lord, ang iyang kinabuhi. It is something that we want to covet. Na imo jud pakikitaan, Lord. And we pray that we could also set time. I know that is something that is difficult to do. But if we are going to determine na ikaw ang among pagkikitaan, wa na lain pag importante nga among pagkikitaan kundi ikaw. I believe, Lord, mabuhat gyud namo to set time, day nga ikaw ang among pagkikitaan. So please bless its family of this church to
strengthen their family altar, Lord. And please help them to talk about you and to worship you, to praise you in their family altar. Help them to share their thoughts, mga lesson learned from the Scripture, so that the whole family will grow together. Salamat kay Lord sa opportunity. And I pray that in this invitation this afternoon, Lord, may you bless especially the pillar of the family, which is the father, that you may touch them, O God, and help them to kneel down before you. Mag-una-una gid sila, Lord, og luhod. And their wife as well. And so are the children. To ask your help and to ask you, O God, to bind them stronger, O God, every time nga makigmeet sila nimo, Lord. And allowing them to learn some discovery sa imong pulong, so that they could also declare it to their disciples. Salamat kay Lord, aning opportunity. And this is for your glory, O God, as they come to the altar. In Jesus' name. Amen. Amen. So the Lord is talking.